Magandang umaga mga kababayan! Narito ang nagbabagang balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Mike Vincent Coron At ako naman si Jay Amay Mamolo. at kami ang inyong tagapagbalita. Malakas na lindol sa Southern Philippines nagbanta ng tsunami. Sa pinakahuling ulat, isang malakas na lindol na may magnitude 7.6 ang sumama sa kagatan malapit sa Davao Oriental noong October 10, 2025. Palabas ang ilog ng tsunami warning sa anim na baybaying lalawigan mula Davao Oriental hanggang Surigao del Sur. Inutusan ang mga residente na lumikas agad patungo sa mas mataas na lugar. Ayon sa Pacific Tsunami Warning Center, posibleng kumama ang alon hanggang 3 metros sa ilang baybayin. Malawakang sunog sa Davao City. Halos 100 bahay ang nasira. Sa Davao City, isang malawakang sunog ang sumira halos 100 bahay sa barangay 31C nitong nakaraang linggo. Mahigit 600 residente ang nawalan ng tahanan. Agad na nagbigay ng tulong ang pamahalaang lungsod, kabilang ang pagkain, damit at librayong tirahan. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Malawakang audit ng DPWH na tukoy ang halos 421 na ghost projects. Sa larangan ng anti-corruption, inihayag ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nagtukoy ng 421 na ghost projects sa buong bansa matapos ang nationwide audit. Ayon kay Secretary Division Dizon, ang mga proyektong ito ay hindi napatupad sa kabila ng punong-punaan. Kasama sa investigasyon ng ANP at DND upang matukoy ang mga responsableng opisyal at kontratista. Minungkahi din ng Independent Commission of Infrastructure o ICI na bawasan ang procurement threshold para maiwasan ang pang-aabuso. Halimbawa, yung project na binisita ni Pangulo sa Baliwan, yung SIMS, walang project. Di ba? Nakita naman natin gato. Nakita ng Pangulo mismo, nandun siya. Nakita ng taong bayan, walang project. Pero, merong acceptance ng proyekto. Pinirmahan itong mga taong to. Ng mga district engineer, assistant district engineer, mga project engineer. Pero, pinakita din ng Pangulo, may resibo na bayaran ang SIMS trading. So, may nag-issue, may mga nag-authorize ng pagbayad doon. Lahat yun, kailangan managot. May mga ebidensya pa po ba kayo, Secretary, na inaasahan pero wala pa po sa inyo? Tuloy-tuloy naman po ang pag-gather natin ng ebidensya. Pagtaas ng tourist arrivals sa Pilipinas, higit sa 8 milyon sa 2025. Sa turismo, inaasahan na lampas sa 8 milyon ang tourist arrivals sa Pilipinas ngayong taon.